Sinampal ako ng sarili kong ama sa loob mismo ng bahay na ipinamana sa akin. Ang sakit, hindi lang sa pisngi, kundi sa puso. Ang mga salitang binitiwan niya, mas masakit pa sa sampal. Wala kang utang na loob. Dapat sumunod ka sa amin. Mga magulang mo kami. Yan ang sigaw niya. Ang boses niya umaling-awngaw sa bawat sulok ng bahay na puno ng alaala ng aking lolo at lola. Ang ama ko, si Carlos, pulang-pula ang mukha sa galit. Ang ina ko naman, si Beatrice, walang emosyon, parang nanonood lang ng isang teleserye. At ang kapatid kong si Patricia, abala sa pag-scroll sa cellphone niya, na para bang wala siyang pakialam. Habang nakatayo sila sa harapan ko, parang mga estranghero, parang mga buwitring nag-aabang sa isang bagay na mamamatay na. At ang ama ko, pagkatapos niya akong saktan, nakita ko ang isang munting ngisi sa kanyang mga labi, isang ngiting tagumpay. Akala niya panalo na siya. Akala niya sa isang sampal susuko na ako. Hawak niya ang mga papel, ang kontrata ng pagbebenta ng bahay ko. 50 milyong piso. Iyon pala ang halaga ko sa kanila. 50 milyong piso para sa kanilang mga utang, para sa magarang negosyo ni Patricia at para sa kanilang maluho na retirement. Para sa kanila, tapos na ang usapan. Ako ang talunan. Sila ang nagwagi. Nakita ko pa silang nagbubulungan, nagtatawanan ng mahina habang papalabas sila ng pinto. Iniwan nila akong mag-isa sa bahay na gusto nilang agawin. Akala nila, iiyak ako. Akala nila magmamakaawa ako. Tono. Kalmado, may ngiti. Pero hindi. Imbes na umiyak, ngumiti lang ako. Isang ngiting alam kong makakarating sa kanila. Dahan-dahan kong kinuha ang cellphone ko mula sa aking bulsa. Isang pindot lang, isang text. At habang naglalakad sila palayo, naramdaman ko ang panginginig ng aking telepono. 50 missed calls. Sunod-sunod na text. Ako si Maya, 35 taong gulang, isang marine researcher. Simple lang ang buhay ko. Ang tanging yaman ko ay ang bahay na ito sa Palawan. Ang huling alaala ng aking lolo Arturo at lola Nene. Sila ang nag-alaga sa akin, hindi ang mga magulang ko. Sa loob ng maraming taon, ako ang naging sandalan nila. Ako ang sumagot sa mga gastusin nung nagkasakit si mama. Ako ang nagbigay ng puhunan para sa mga paulit-ulit na palpak na negosyo ni Papa. Ako ang nagbayad ng tuition ni Patricia. Isinakripisyo ko ang mga pangarap ko para sa kanila dahil akala ko, pamilya kami. Akala ko sapat na ang lahat ng yon. Pero nagkamali ako, para sa kanila hindi ako anak. Isa lang akong investment, isang asset. Isang bangko na pwede nilang withdrawhan kahit kailan nila gusto. At ngayong wala na silang makuhang pera, pati ang tahanan ko gusto nilang kunin. Pero may isang bagay, isang napakahalagang bagay na hindi nila alam. Hindi nila alam na sa bawat sulok ng bahay na ito, may mga matang nakamasid. Mga kamerang nagre-record ng bawat salita, bawat galaw, bawat kasinungalingan nila. Hindi nila alam na ang kontratang pinirmahan nila ay walang bisa. At higit sa lahat, hindi nila alam na ang 50 milyong pisong pumasok sa account nila ay hindi isang biyaya. Isa itong patibong at kasalukuyan na silang nahuhulog dito. Kung naranasan mo ng maramdaman na para kang isang estranghero sa sarili mong tahanan, i-like at i-share mo ang video na ito at huwag kalimutang mag-comment sa ibaba. Saan kayo nanonood? Gusto kong marinig ang kwento ninyo. Samahan ninyo ako at panoorin kung paano ko binigyan ng resibo ng karma ang sarili kong pamilya. Pagkaalis nila, ang bigat ng katahimikan sa bahay ay halos nakakabingi. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Mama at ang bakas ng putik mula sa sapatos ni Papa ay naiwan na parang isang paalala ng kanilang pagdalaw. Hindi ito isang pagbisita ng pamilya. Isa itong pagsalakay. Isang pagtatasa sa isang ari-arian na gusto nilang likidahin. Ang salitang iyon, likwidasyon, paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa isip ko. Narinig ko iyon sa telepono ni Papa. Ang takot sa boses niya, kahit saglit lang, ay hindi ko malilimutan. Desperado siya. At ang isang taong desperado ay kayang gumawa ng kahit ano. Tumingin ako sa litrato ng aking lolo Arturo at lola Nene na nakapatong sa ibabaw ng lumang aparador.
Tila ba nangungusap ang kanilang mga mata. Huwag mo silang hahayaan, Maya, tila bulong ng hangin. Naalala ko ang huling araw ni Lolo, ang higpit ng hawak niya sa kamay ko, ang pakiusap sa kanyang mga mata. Ipangako mo sa akin, Apo, huwag mong pababayaang maging pera lang ito. At ipinangako ko. Ang pangakong iyon ang naging kalasag ko. Alam kong hindi sapat ang salitang hindi para sa kanila. Ang hindi para kay Papa ay isang hamon, isang negosasyon na kailangan niyang ipanalo. Kaya bago ako tumulak patungo sa Tubataha para sa aking 18 buwang research, kailangan kong maghanda para sa isang laban. Mayroon akong 48 oras. Hindi ako nag-aksaya ng panahon. Agad akong nagmaneho papuntang Puerto Princesa. Ang destinasyon ko, isang electronic store. Doon bumili ako ng 4 na maliliit at high-tech na security camera. Mga kamera na kayang itago sa kahit saang sulok. Bumili rin ako ng extra batteries, isang Wi-Fi extender at isang portable hotspot device. Lahat ng ito ay para siguraduhing walang makakalusot. Kung puputulin nila ang internet, mayroon pa rin akong koneksyon. Ang tingin sa akin ng tindero ay puno ng pagtataka. May problema po ba, ma'am? Tanong niya. Ngumiti lang ako at sumagot, malalaki lang po ang mga daga sa amin. Pagka-uwi ko, ginugol ko ang buong maghapon at gabi sa pag-install ng aking munting surveillance system. Naging espiya ako sa sarili kong pamamahay. Ang isang kamera, maingat kong inilagay sa loob ng isang pekeng libro sa bookshelf. Ang lente nito, nakatutok sa buong sala, lalo na sa mesang kainan kung saan posibleng pirmahan ang anumang kasunduan. Ang isa pa ay inilagay ko sa ibabaw ng kitchen cabinet sa likod ng isang lumang plorera na nakabantay sa pinto sa likod. Ang mga kamera sa labas ang mas mahirap ikabit. Ginamit ko ang hagdanan para itago ang isa sa ilalim ng bubong ng beranda, pininturahan ko pa ito para maging kapareho ng kulay ng kahoy. At ang huli, ang pinakamahalaga sa lahat ay inilagay ko sa loob ng isang lumang bahay ng ibon na nakasabit sa isang puno ng mangga. Ang anggulo nito, perpekto para makunan ang anumang sasakyang papasok, lalo na ang plaka nito. Ikinonekta ko ang lahat sa isang cloud server at ininstall ang app sa aking telepono. Nag-set up ako ng motion detection alerts. Sinubukan ko ito. Naglakad ako sa tapat ng bahay ng ibon. 3 segundo lang, nag-vibrate ang cellphone ko. Isang malinaw na imahe ko ang lumabas sa screen. Gumagana. Habang nakaupo ako sa sahig, napapaligiran ng mga tornilyo at alikabok ng kahoy, naramdaman ko ang isang kakaibang halo ng kaligtasan at kalungkutan. Kailangan kong gawin ito, hindi dahil sa mga magnanakaw, kundi dahil sa sarili kong pamilya. Ito ang simula. Ang paghahanda para sa isang digmaang hindi ko namang ginusto. Kinabukasan, sa huling araw ko sa Palawan, meron akong isang mahalagang pulong. Nag-drive ako papunta sa isang maliit na coffee shop malapit sa Baywalk para makipagkita kay Attorney Reyes. Si Atty. Reyes o Anton sa akin ay hindi lang basta abogado. Siya ang matalik kong kaibigan mula pa noong high school. Pareho kaming mga outcast noon. Ngayon, isa na siyang magaling na real estate attorney na may malasakit sa kalikasan. Pagkaupo ko pa lang sa tapat niya, napansin niya agad ang kusot sa aking mukha. Mukhang galing ka sa giyera, Maya, sabi niya habang umuorder ng kape. Pakiramdam ko nga, sagot ko. At ikinuwento ko sa kanya ang lahat. Ang pagdating nila, ang plano nilang ibenta ang bahay sa isang developer at ang desperadong tawag sa telepono ni Papa. Narinig ko siya, Anton. May utang siya sa isang taong nakakatakot, sabi ko. Tumango si Anton, seryoso ang muka. Tumutugma yan sa mga naririnig kong chismis. Madalas daw makita si Tito Carlos sa mga kasino sa Maynila. Sinubukan na niyang isangla ang sarili niyang mga ari-arian pero wala nang bangkong gustong magpautang sa kanya. Ang desperasyon. Iyon ang susi sa lahat. Alam kong hindi siya titigil hanggat hindi niya nakukuha ang gusto niya. Hindi niya ito maibebenta ng legal, sabi ni Anton habang humihigop ng kape. Ang titulo ay nakapangalan sa'yo, ikaw lang. Alam ko, sagot ko. Pero paano kung pekein niya ang pirma ko? Paano kung makahanap siya ng isang tiwaling notaryo
Nasa malayo ako, Anton. Nasa Tubataha ako sa loob ng 18 buwan. Doon na pumasok ang kanyang pagiging henyo sa batas. Kung ganon, sabi niya, habang kumakatok ang mga daliri sa mesa, kailangan natin ng poison pill, isang bagay na magpapawalang bisa sa halaga ng lupa para sa isang developer kahit pa makuha nila ito sa panloloko. Bigla siyang may kinuha sa kanyang briefcase, isang folder. Pinag-aralan ko ang research data mo, sabi niya. Ang Palawan peacock pheasant, ang tandikan. Yung mga ibon? Tanong ko. Oho, sagot niya. Naidokumento mo na may isang pares na namumugad sa hilagang bahagi ng lupa mo, tama? Oo, 3 taon na. Perpekto, sabi ni Anton na may ngiti. Magfa-file tayo ng update sa kasalukuyang conservation easement. Idideklara nating ang lugar na yon ay isang critical habitat para sa isang endangered species. Ipaparehistro natin ito sa DENR at sa Registry of Deeds ng probinsya. Naguluhan ako. Ano ang epekto noon? Ito ang magiging lason, paliwanag niya. Kapag binili ng isang developer ang lupang iyan, hindi sila pwedeng pumutol ng kahit isang puno sa loob ng itinakdang distansya mula sa mga pugad na iyon nang walang federal permit. At ang pagkuha ng permit na iyon ay aabutin ng 5 taon at milyon-milyong piso para sa mga environmental impact studies. Sa madaling salita, ang lupa ay magiging radioactive para sa sino mang gustong magtayo ng resort. Nagsimula akong maintindihan. Isang ngiti ang unti-unting nabuo sa aking mga labi. Pero mapoprotektahan ito ang mga ibon, sabi ko. Eksakto, sagot ni Anton. Mapoprotektahan nito ang mga ibon at mapoprotektahan ka nito. Kahit na maibenta ng tatay mo ang lupa, ang bibili sa kanya ay idedemanda siya dahil sa fraud kapag nalaman nilang isang bird sanctuary ang nabili nila, hindi isang hotel site. Doon mismo, sa ibabaw ng malagkit na mesa ng coffee shop, pinirmahan ko ang mga dokumento. Pakiramdam ko, hindi lang ito basta pirma. Isa itong deklarasyon ng digmaan at deklarasyon ng aking kalayaan. I-file mo na, Anton, sabi ko. Gawin mo ng opisyal. Ang pagdating ko sa Tubataha Reefs ay isang malaking pagbabago. Ang research station ay isang maliit na komunidad ng mga cabin na nakatayo sa isang mabatong lugar. Pinalilibutan ng walang katapusang karagatan. Ito ay liblib, tahimik, at eksakto kung ano ang kailangan ko para makalayo sa gulo. Naging mabilis ang takbo ng mga araw. Gigising kami ng maaga, sasakay sa bangka para sukatin ang coastal erosion, mangungolekta ng mga sample hanggang sa mamanhid ang aming mga kamay sa lamig at babalik sa station para i-encode ang data. Mahirap ang trabaho pero totoo. Walang pagkukunwari. Sa mga unang linggo, palagi kong tinitingnan ang aking cellphone. Bawat oras, binubuksan ko ang camera app. Pero ang nakikita ko lang ay ang tahimik at kulay abong bahay sa Palawan. Walang sasakyan. Walang tao. Unti-unti, nagsimula akong mag-relax. Baka naman, nag-overreact lang ako. Baka naman sapat na ang matigas kong pagtanggi para tigilan na nila ako, pero nagkamali ako. 1 buwan matapos akong dumating, isang malaking kahon ang ipinadala para sa akin. Binuksan ko ito sa common room. Sa loob, may isang makapal na sweater na gawa sa lana, isang kahon ng mamahaling tsokolate at isang card. Ang nakasulat, iniisip ka namin sa gitna ng lamig. Mag-ingat ka. Love, Mama and Papa. Napatingin ako sa sweater. Kailan pa natutong mag-knit si Mama? Ang huling naalala ko ay nung elementary pa ako. Ang ganda naman yan, sabi ni Liam, isang katrabaho ko. Galing sa pamilya mo? Tumangulang ako pero may kakaibang kaba sa dibdib ko. Kakaiba, sabi ko. Bakit kakaiba? Tanong niya. Hindi sila ganito, sagot ko. Ang mga regalo nila, laging may kasamang kapalit. Kinagabihan tumawag si Mama. Ang boses niya, sobrang sigla at tamis. Natanggap mo ba ang package, anak? Tanong niya. Opo ma, ang ganda ng sweater. Kayo po ba ang gumawa? Oo, anak. Nag-aaral ako ngayon. Alam mo, nagbago na kami ng papa mo. Sumali na nga siya sa isang painting group. Can you believe it? Si Carlos nagpe-painting.
Tumawa siya, isang tawang halos kapani-paniwala. Gusto lang naming humingi ng tawad, Maya, tungkol sa huling pag-uusap natin. Stress lang kami noon. At ang papa mo, alam mo naman yun pagdating sa pera. Pero naayos na niya. May nahanap siyang private investor para sa ibang proyekto niya. Okay na ang lahat. Gusto lang naming maging pamilya ulit. Huwag mo na kaming alalahanin diyan. Gusto kong maniwala. Diyos ko, gustong-gusto kong maniwala. Salamat, Ma, sabi ko. Miss ko na rin po kayo. O siya, sige. Minsan sisilipin namin ang bahay para sa'yo, ha? Para masigurong hindi masisira ang mga tubo. Tulong lang namin, dagdag niya. Sige po, sabi ko. Pagkababa ko ng telepono, gumaan ang pakiramdam ko. Paano kung nagbago na nga sila? Iyon pala ang simula ng isang masterclass sa manipulasyon. Sa sumunod na 2 buwan, naging perpekto silang pamilya. Linggo-linggong tawag. Mga maliliit na regalo. Pati si Patricia, nilike pa ang mga posts ko sa social media. Isang perpektong palabas. Ipinapakita nila sa akin ang pamilyang matagal ko nang pinapangarap, habang sa likod ng telon, patuloy nilang isinasagawa ang kanilang madilim na plano. Dumating ang Pasko. Dahil sa trabaho at gastos, hindi ako nakauwi. Niyaya ako ni Liam na magdiwang kasama ng kanyang pamilya. Halika na, sabi niya. Maingay, magulo at sobrang daming pagkain, siguradong magugustuhan mo. Pumayag ako. Ang bahay ng pamilya niya ay simple lang, puno ng init at amoy ng bagong lutong bibingka. Ang nanay niya, si Tita Marta, ay niyakap ako agad pagpasok ko. Ikaw pala si Maya, laging bukang bibig ni Liam. Halika iha, pasok ka. Ang tatay naman niya, isang retiradong mangingisda, ay tinapik lang sa balikat si Liam at kinumusta. Umupo ako sa isang sulok ng kusina, pinagmamasdan sila. Nagtatalo sila tungkol sa basketball, nag-aasaran, nagtatawanan. Pero walang tensyon, walang hidden agenda. Ang pag-uusap nila ay puro at totoo. Sa hapunan, nagpasalamat sila isa-isa. Nang turn na ni Liam, tumingin siya sa mga magulang niya. Nagpapasalamat po ako dahil tinulungan ninyo ako sa down payment para sa bagong makina ng bangka. Babayaran ko po kayo agad. Iwinagayway lang ng tatay niya ang kamay. Huwag mo nang isipin yon. Investment namin yan sa'yo. Anak ka namin, isang team tayo. Isang team. Ang 2 salitang iyon ay parang punyal na tumusok sa puso ko. Bigla akong nagpaalam para mag-CR. Pagkasara ko ng pinto, doon bumuhos ang mga luha ko. Umagulgul ako ng tahimik habang nakabukas ang gripo para walang makarinig. Umiyak ako para sa pamilyang hindi ko kailanman naranasan. Ang makita kung ano ang isang tunay na pamilya, ginawa nitong mas masakit ang katotohanan ng sarili kong pamilya. Hindi ako team member para sa tatay ko. Isa akong asset na underperforming. Hindi ako gustong pakainin ng nanay ko. Gusto niya akong gamitin. Tumingin ako sa salamin, namumula ang mga mata ko. Gumising ka, Maya, bulong ko sa sarili ko. Huwag kang maniwala sa sweater. Huwag kang maniwala sa mga matatamis na salita. Kasinungalingan ang lahat. Pagbalik ko sa hapag, binigyan ako ni Liam ng isang nag-aalalang tingin pero hindi siya nagtanong. Nilagyan niya lang ng isang malaking slice ng leche flan ng plato ko at pinisil ang kamay ko sa ilalim ng mesa. Pag uwi namin sa research station, hindi ako mapakali. May kung anong nagtulak sa akin na buksan ng security camera app sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo. Ang bahay, madilim at tahimik gaya ng dati. Pero habang iniscroll ko ang event log, may napansin akong kakaiba. May mga patlang. May mga oras. Mga 1 oras o 2 na sabay-sabay naging offline ang lahat ng kamera. Bigla akong kinilabutan. Isang kilabot na hindi dahil sa lamig ng gabi. Ito ang unang lamat. Ang unang katibayan na ang lahat ng kabaitan nila ay isang malaking, nakakasuklam na kasinungalingan. May ginagawa sila at sinisiguro nilang walang makakakita. Surveyor po? Pag-uulit ko habang unti-unting naninikip ang dibdib ko. Oh, iha, may daladalang tripod ang isa. At isa pa, may nakita akong itim na sasakyan na nakaparada sa bandang ibaba ng kalsada, medyo tago sa likod ng mga puno ng niyog.
Makintab, parang hindi taga rito, parang sasakyan ng papa mo. Sasakyan ni papa. Ang mga salitang iyon ay tumatak sa isip ko. Nakita niyo po ba silang pumasok sa bahay? Tanong ko, halos pabulong na. Hindi, iha. Hindi ko sila nakitang pumasok. Nasa labas lang sila, paikot-ikot sa lupa, may mga tinuturo. Doon lang sila sa may hangganan ng property ninyo, sagot ni Aling Nena. Maraming salamat po, Aling Nena. Salamat po sa pagtawag, malaking tulong po ito. Pagkababa ko ng telepono, nanginginig ang buong katawan ko. Agad kong binuksan ang camera app. Pero wala. Gaya ng inaasahan ko, wala akong nakita. Ang camera sa driveway, malinis. Ang camera sa beranda, tahimik. Tama ang hinala ko, matalino sila. Ipinaparada nila ang sasakyan sa malayo para hindi makunan. Nagsasagawa sila ng pagsusukat sa mga lugar na alam nilang hindi abot ng mga kamera ko. Ang painting class, isang kasinungalingan. Ang private investor, isang malaking kasinungalingan. Tuloy na tuloy ang plano. Ginagawa lang nila ito ng patago, dahan-dahan, tinitiyak na ang lahat ay nakahanda bago nila ibagsak ang kanilang huling alas. Agad kong tinawagan si Atayen Reyes. Anton, bumalik na sila, sabi ko. Ang boses ko ay naghahalo ang galit at takot. Nakita ni Aling Nena ang mga surveyor. Narinig ko ang malalim na pagbuntong hininga ni Anton sa kabilang linya. Nakikita ko na rin, Maya, sabi niya. Binabantayan ko ang mga credit inquiries ni Tito Carlos. Desperado na talaga siya. Ang mga loan shark na inutangan niya sa Maynila, hinihigpitan na siya. Meron na lang siyang hanggang katapusan ng taon para magbayad. Tiningnan ko ang kalendaryo. 3 linggo na lang iyon. Eksakto, sabi ni Anton. Kung kikilos siya, ngayon na ang panahon. Lahat-lahat, ibubuhos niya ngayon. Pagkatapos ng tawag na iyon, hindi na ako nakatulog ng mahimbing. Ang iPad ko, laging nasa tabi ng kama ko. Bukas ang live feed ng mga kamera 24 na oras. Bawat anino, bawat kaluskos ng dahon, pinapansin ko. Ang payapang gabi sa Tub Bataha ay naging isang mahabang pagbabantay. Naghihintay ako. Naghihintay sa kanilang susunod na hakbang. Alam kong malapit na. Nararamdaman ko. Ang katahimikan mula sa kanila ay hindi kapayapaan. Ito ang katahimikan bago ang isang malakas na bagyo. At kailangan kong maging handa. Ang gabi ng kataksilan ay dumating 3 araw pagkatapos ng tawag ni Aling Nena. 2:00 ng madaling araw sa Palawan, 5:00 naman ng umaga sa kinaroroonan ko sa Maine. Gising na ako, umiinom ng mapait na kape at nakatitig sa screen ng aking iPad. Ang mga mata ko, pagod na sa pagbabantay, ngunit ang diwa ko ay alerto. Bigla, isang notification ang lumitaw sa screen. Isang simpleng mensahe, ngunit nagpatigil ito sa pagtibok ng aking puso. Motion detected, living room, pindot. Agad kong pinindot ang notification. Ang screen ay naging kulay berde. Ang ghostly green ng night vision. Ang sala ng aking tahanan, tahimik at madilim. Ngunit pagkatapos ng ilang segundo, isang sinag ng ilaw mula sa isang flashlight ang humawi sa kadiliman. At isang anino ang pumasok sa frame, isang lalaki. Nakasuot siya ng gloves at may takip sa ulo, pero kilala ko ang lakad na yon. Kilala ko ang bahagyang pagkakuba ng mga balikat na yon. Si Papa, pumasok siya. Hindi niya sinira ang bintana, hindi niya sinipa ang pinto. Pumasok siya na parabang pag-aari niya ang lugar, paano? At bigla naalala ko, nung college ako, nag-iwan ako ng spare key kay Mama para sa emergency. Pagkatapos mamatay ni Lolo, hiningi ko ito pabalik, pero sabi niya, nawala raw niya. Hindi niya ito nawala. Itinago niya ito. Itinago niya ito sa loob ng 10 taon para sa pagkakataong tulad nito. Naglakad si Papa sa gitna ng sala, may hawak na telepono sa tainga. Nasa loob na ako, bulong niya. Ang audio mula sa kamera ay mahina, ngunit sa sobrang katahimikan ng bahay, malinaw kong narinig ang bawat salita. Oh, walang tao. Medyo maalikabok lang pero malilinis naman to. Naglakad siya palapit sa bintana, tinutok ang flashlight sa mga dingding. Hindi, wala siyang kaalam-alam. Nandun siya sa Maine, nilalamig. Okay na tayo. Makinig ka, sabihin mo sa buyer,
Pwede na tayong mag-close sa Biyernes. Ihahanda ko na ang notaryo. Notaryo. Oo, kasama na si Barry. Pipirmahan niya kahit ano para sa isang bote ng mamahaling alak. Si Barry. Barry Milo, ang matandang kaibigan at kainuman ni Papa. Isang dating paralegal na natanggalan ng lisensya dahil sa pagnanakaw. Ang perpektong kasabwat. Biyernes, pag-uulit ni Papa. Ihanda nyo na ang wire transfer, 50 milyon. 50 milyon. Doon, narinig ko ang presyo ng aking tahanan, ng aking mga alaala, ng aking pagkatao. Pagkatapos noon, tumalikod na siya at lumabas. Maingat na isinara at nilak ang pinto. Ako naman naiwang nakaupo sa madilim na cabin, nanginginig sa galit at pangingilabot. Ang sakit. Ang sakit ng pagtataksil ay mas matindi pa sa anumang pisikal na sakit. Hindi lang ito pagnanakaw. Ito ay paglapastangan. Ang kaswal na pagbanggit niya na nilalamig ako. Na para bang isa lang akong abala. Hindi niya ako iniisip bilang anak. Isa lang akong problema na kailangan niyang alisin sa kanyang daraanan. Ni-record ko ang buong clip. Sinave ko ito sa aking telepono sa cloud at agad na ipinadala sa email ni Atari Reyes. Pagkatapos, ginising ko si Liam. Ginawa na nila, sabi ko, ipinakita sa kanya ang video. Ibebenta nila sa Biyernes. Tiningnan ni Liam ang screen, pagkatapos ay sa akin. Ang kanyang karaniwang mabait na mukha ay nagbago, naging matigas. Anong gagawin mo? Tanong niya. Tumingin ako sa multo ng aking ama sa screen ng aking iPad. Hahayaan ko sila, sabi ko. Hahayaan ko silang pirmahan ang mga papeles. Hahayaan ko silang kunin ang pera. Bakit? Tanong niya naguguluhan. Dahil ang attempted fraud, kurot lang ang parusa, paliwanag ko. Ang boses ko ay kasing lamig ng hangin sa labas. Pero ang wire fraud, ang pagbebenta ng ari-arian na hindi sayo sa halagang 50 milyong piso, federal prison, yan. Gusto mo ang bahay, Papa? Bulong ko sa kawalan. Sige, kunin mo. Ang patibong ay nakahanda na. Lihim akong lumipad pabalik ng Pilipinas. Ang bawat oras sa eroplano ay parang 1 taon ng paghihintay. Paglapag ko sa Maynila, agad akong kumuha ng connecting flight papuntang Palawan. Nagrenta ako ng isang simpleng sasakyan, isang kulay abo na sedan na hindi kapansin-pansin at nag-check-in sa isang maliit na motel sa kabilang bayan. Hindi ako pwedeng umuwi. Hindi pa. Biyernes ng umaga, ang araw ng katuparan, maaga akong umalis sa motel. Ipinark ko ang aking sasakyan sa isang lumang logging road malayo sa aking bahay at tinakpan ito ng trapal. Naglakad ako sa gubat, kabisado ko ang bawat puno, bawat landas. Tahimik akong gumalaw hanggang sa narating ko ang isang mataas na lugar, isang burol na natatakpan ng makakapal na halaman. Mula roon, tanaw ko ang driveway at ang likod ng aking bahay. Nag-abang ako. 10:00 ng umaga, nagsimula ang parada. Unang dumating ang itim na Fortuner ni Papa. Bumaba siya, halatang balisa, pabalik-balik na naglalakad habang may kausap sa telepono. Sumunod ang SUV ni Mama at si Patricia. Naglabas sila ng mga kahon mula sa kanilang mga sasakyan. Pero hindi sila nag-iimpake para umalis. Naglalagay sila ng mga palamuti, mga bulaklak, mga kurtina. Inaayos nila ang bahay para magmukhang kaakit-akit sa mga bibili. 11:00, isang malaking moving truck ang dumating. 2 lalaki ang bumaba. Tinuro ni Papa ang loob ng bahay. Pumasok sila. At paglabas nila, dala-dala nila ang paboritong leather armchair ni Lolo. Ang upuan kung saan siya nagbabasa gabi-gabi. Ang upuan na amoy tabako pa rin niya. At hindi nila ito isinakay sa truck. Dinala nila ito sa isang malaking basurahan na idiniliver kaninang umaga at itinapon ito. Napasinghap ako, tinakpan ko ang aking bibig para pigilan ang isang sigaw. Sunod-sunod na pumatak ang mga luha ko, itinatapon nila ang aking kasaysayan, ang mga libro ko, ang mga alpombra na pinili ni Lola, ang kumot na tinahinya. Bawat bagay na itinapon nila, itinatatak ko sa aking isipan. Idinagdag ko ito sa listahan ng kanilang mga kasalanan. Gusto kong tumakbo pababa. Gusto kong sumigaw, pero pinigilan ko ang sarili ko. Hintayin mo ang pera, Maya. Hintayin mo ang pera. 1:00 ng hapon,
Dumating ang mga developer, isang malaking silver na SUV. 2 lalaki at isang babae, lahat mukhang profesional at walang puso. At sa huli, isang luma at kalawanging van ang humarurot paakyat. Si Barry Miller, ang peking notaryo. Pumasok silang lahat sa loob. Agad kong binuksan ang camera app sa aking telepono at pinili ang view mula sa kusina. Doon nakapalibot sila sa lumang mesa na gawa ni Lolo. Ang mesa ko. Narinig ko ang boses ng developer, si Mr. Henderson. Magandang lupa ito. Excited na kaming simula ng construction sa susunod na linggo. Narinig ko rin ang boses ni Papa, puno ng pagkukunwari. Masaya kaming maipasa ito sa isang taong may vision. Ang anak ko, pinabayaan niya lang kasi. Nagtaas sila ng mga baso ng champagne at pagkatapos, inilabas ni Barry Miller ang kanyang selyo. Inilatag ni Papa ang mga dokumento. Heto ang deed of sale, sabi ni Papa. At heto ang special power of attorney na pirmado ni Maya. At si Barry, walang pag-aalinlangan, itinatak niya ang kanyang peking selyo. Ang wire transfer? Tanong ni Papa, nanginginig ang boses sa pananabik. Initiated, sagot ni Henderson, habang may pinipindot sa kanyang tablet. 50 milyong piso, papasok na yan sa account mo anumang oras. Pinigil ko ang aking hininga. 2 minuto ang lumipas at bigla isang malakas na ding ang narinig mula sa telepono ni Papa. Tiningnan niya ito. Isang malapad na ngiti ang gumuhit sa kanyang mukha. Received, sabi niya. We are closed. Kasabay noon, nag-vibrate ang telepono ko. Isang text mula kay Anton. The money is in. The crime is complete. Tumayo ako. Oras na. Oras na para sirain ang kanilang selebrasyon. Bumalik ako sa aking sasakyan. Ang puso ko'y dumadagundong, ngunit ang isip ko'y malinaw. Inalis ko ang trapal, pinaandar ang makina, at minaneho ito palabas ng gubat. Dumiretso ako sa aming driveway, hindi ako nagdahan-dahan. Ang tunog ng mga gulong sa graba ay malakas, isang anunsyo ng aking pagdating. Ipinarko ang kotse ng pahalang, hinaharangan ang mamahaling SUV ng mga developer. Bumaba ako, isinara ang pinto ng malakas at umakyat sa hagdan. Naririnig ko pa ang kanilang tawanan at pag-aangat ng baso mula sa loob. Pumasok ako. Walang katok, walang paalam. Biglang tumigil ang mundo nila. Si Papa hawak ang baso ng champagne na tigilan sa kalagitnaan ng pag-inom. Si Mama tumatawa sa isang biro ni Patricia, biglang nanigas. Ang mga developer, ang mga ngiti nila ay unti-unting naglaho. At si Barry Miller, abala sa pagliligpit ng kanyang gamit para siyang nakakita ng multo. Lumayas kayo sa bahay ko, sabi ko. Ang boses ko hindi pa sigaw, malamig, matigas. At tumatago sa buto, nabitawan ni Mama ang kanyang baso. Ang champagne kumalat sa sahig na kahoy. Maya, bulong niya, nasa main ka. Surprise, sagot ko. Tumingin ako sa mga developer. Sino kayo? Ako si Mr. Henderson, sabi ng lalaki, humakbang pasulong, halatang naiinis. Ang bagong may-ari ng property na ito, at ikaw, ay trespassing. Hindi ka may-ari ng kahit ano, sabi ko. At pagkatapos, itinuon ko ang aking nanginginig na daliri sa aking ama. At ikaw, ay isang magnanakaw. Ang mukha ni Papa ay nagbago. Mula sa pagkabigla naging isang madilim na kulay ng lila. Anong ginagawa mo rito? Sigaw niya. Dito ako nakatira, sagot ko. Nakalimutan mo na ba? May kontrata kami, sigaw ni Henderson, iwinawagayway ang isang piraso ng papel. Pinirmahan ng tatay mo na may hawak ng iyong special power of attorney. Wala akong pinirmahang kahit anong power of attorney. Sabi ko, tinititigan si Henderson sa mata. Pineke ng tatay ko ang pirma ko. At ang lalaking yan, tinuro ko si Barry, ay isang peking notaryo na may expired na selyo. Si Barry namutla. Para siyang masusuka. Unti-unti siyang umatras papunta sa pinto. Sinungaling! Umalingaw-ngaw ang boses ni Papa. Baliw yan, huwag kayong maniwala sa kanya. Sige Papa, ipakita mo ang pruweba, hamon ko. Ipakita mo ang text o email kung saan ako pumayag, ipakita mo. Pumayag ka sa telepono,
Sigaw niya. Halatang nagpapanik na. May mga kamera ako, sabi ko, kalmado pa rin. May mga microphone. May video ako sa'yo, Papa, habang pinapasok mo ang bahay ko 3 gabi na ang nakalipas. May audio ako ng pagpaplano mo sa pamemeke, lahat. Ang kulay sa mukha ni Henderson ay biglang nawala. Tumingin siya kay Papa. Totoo ba yon? Hindi! Sigaw ni Papa. At doon, nawala na siya sa sarili. Sumugod siya sa akin. Hindi na siya nag-isip. Isang reaksyon na lang. At ang palad niya, buong lakas na tumama sa aking pisngi. Ang tunog ng sampal ay umalingaw-ngaw sa walang lamang sala. Napatalsik ako. Ang likod ko ay tumama sa hamba ng pinto. Naramdaman ko ang mainit na dugo sa aking labi. Ama mo ako! Sigaw niya. Nanlilisik ang mga mata. Dapat kang sumunod. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Tinakpan ni Mama ang kanyang bibig. Umiwas ng tingin si Patricia. Ang mga developer halatang takot na takot. Dahan-dahan, itinuwid ko ang aking ulo at tiningnan siya. Hinawakan ko ang aking labi. Tiningnan ang dugo sa aking mga daliri. Hindi ako umiyak. Hindi ako sumigaw. Ngumiti ako. Isang malamig at basag na ngiti. Sinaktan mo ako, Papa, bulong ko. Salamat. Lumayas ka! Sigaw niya, tinutulak ako palabas. Umalis ka bago kita mapatay. Aalis na ako, sabi ko. Pero ikaw ang mawawalan ng lahat. Tumalikod ako at lumabas. Pumasok ako sa aking kotse. At habang nagmamaneho ako palayo, nakita ko sa rearview mirror si Henderson na galit na sinisigawan si Papa. Nakita ko si Mama na napaupo sa sahig, umahagulgol. Tapos na ang laban. Nagmaneho ako palayo mula sa bahay, pero hindi ko alam kung saan ako pupunta. Ang tanging naririnig ko lang ay ang malakas na kabog ng aking dibdib at ang mahinang tunog ng radyo. Bumalik ako sa motel. Pagpasok ko sa kwarto, humarap ako sa salamin. Ang aking pisngi namumula at bahagyang namamaga. Ang aking labi may maliit na sugat. Tinitigan ko ang aking refleksyon. Ang babaeng nakatingin pabalik sa akin ay hindi na pareho. May nagbago, may nabasag. Pero mayroon ding tumibay. Umupo ako sa gilid ng kama, kumuha ng yelo mula sa maliit na ref, at idinampi ito sa aking mukha. Ang kamay ko nanginginig ng husto. Halos hindi ko mahawakan ang cellphone ko, pero kailangan kong gawin ang huling hakbang. Idayal ko ang numero ni Ate Tia Reyes. Narinig mo ba? Tanong ko, ang boses ko ay basag. Narinig ko ang lahat, Maya, sagot ni Anton. Ang boses niya ay nanginginig sa galit. Naka-open line ako, naka-record ang lahat. Ang pag-amin, ang pananakit. Okay ka lang ba? Okay lang ako, sagot ko, kahit na hindi naman talaga. May sugat lang sa labi pero okay lang ako. Tatawag na ako ng pulis ngayon din, sabi niya. Ang tono niya ay desidido. Wag muna, pakiusap ko. Hintayin mo ang hudyat ko. Ipadala mo muna ang mga email. Sunugin mo ang lahat. Isang sandaling katahimikan. Sige, Maya, sabi ni Anton. Ipapadala ko na. Sending now. Ibinaba ko ang tawag. At pagkatapos, pinatay ko ang aking telepono. Humiga ako sa kama, nakatingin sa kisame. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo, nakatulog ako. Isang mahimbing, malalim, at walang panaginip na tulog. Parang tulog ng isang taong pagod na sa laban. Gumising ako kinabukasan. Sabado. Ang sikat ng araw ay tumatagos sa manipis na kurtina ng motel. Nang buksan ko ang aking telepono para itong sasabog. Nag-vibrate ito ng tuloy-tuloy sa loob ng 5 minuto. 52 missed calls. 87 text messages. Isa-isa ko itong binasa na para bang binabasa ko ang timeline ng kanilang pagguho. Ang unang mga text, puno ng galit at pagbabanta. Mula kay Papa, Biyernes, 5:00 PM. Hayop ka, tawagan mo si Henderson, sabihin mong nagkamali ka lang, gawin mo ngayon. Mula kay Papa, Biyernes, 6:10 PM. Papatayin kita kapag hindi mo ito inayos. Pagkatapos, ang tono ay nagbago. Naging desperado. Mula kay Mama, Biyernes 7:30 PM. Maya, anak, may mga pulis sa labas. Anong ginawa mo? Mula kay Patricia, Biyernes 8:00 PM.
Inaaresto nila si Papa. Nakaposas siya. Maya, anong ginawa mo? At ang huli, isang voicemail mula kay Mama. Pinakinggan ko ito. Ang kanyang boses basag sa pag-iyak. Isang pagsusumamo. Maya, kinuha na nila siya. Sabi nila felony daw. Sabi nila ninakaw niya ang pera. Anak, parang awa mo na. Sabihin mo sa kanila pamilya tayo. Huwag nilang kunin ang papa mo. Pamilya. Ngayon lang nila naalala ang salitang iyon. Ngayong huli na ang lahat. Mayroon ding email mula sa abogado ni Mr. Henderson. Agad nilang kinakansela ang kontrata. Idinemanda nila si Papa para sa fraud at misrepresentation at hinihingi ang maximum damages. Ang ganti ay mabilis at walang awa. Dahil sa conservation easement na ipinadala ni Anton, nalaman agad ng Apex developers na naloko sila. Kahit pa naging legal ang bentahan, ang lupa ay walang silbi sa kanila, kaya't buong puwersa silang gumanti. Hinabol nila ang 50 milyong piso pabalik, kasama ang lahat ng legal fees, pero ang pera, nawala na. Na-freeze ng bangko, pero ang mga loan shark sa Maynila ay mayroon ng legal na habol sa lahat ng ari-arian ng aking mga magulang. Ang bahay nila sa Maynila na foreclose. Ang mga sasakyan nila hinatak. Ang kanilang status sa country club, ang kanilang mga pekeng kaibigan, lahat nawala na parang bula. Si Papa kinasuhan ng wire fraud, forgery at assault. Dahil sa laki ng halaga, ang mga federal agents na ang humawak ng kaso. Umamin siya sa kasalanan para maiwasan ang 10 taong sentensya. Nakakuha siya ng 3 taon sa federal prison. Si Mama, kinasuhan bilang kasabwat pero nagpanggap siyang walang alam. Nakakuha siya ng 5 taong probation at community service. Ngunit naiwan siyang nag-iisa at walang-wala. Napilitan siyang lumipat sa isang maliit, subsidized na apartment. At si Patricia, ang prinsesa, biglang nawala ng kaharian. Ang Bank of Dad ay nagsara na. Para mabayaran ang renta sa isang apartment, nakahati niya ang iba, kailangan niyang magtrabaho bilang isang waitress. Sinubukan niya akong siraan sa social media, pero mabilis kumalat ang mga court records. Nakita ng mga tao ang video ng pananampal sa akin. Ang kahihiyan ang nagpatahimik sa kanya. Pagkatapos kong basahin ang lahat, huminga ako ng malalim. Nag-type ako ng isang huling mensahe, isang mensahe para sa kanilang 3. Ibinenta ninyo ang tiwala ko para sa 50 milyong piso. Pineke ninyo ang pangalan ko. Sinampal ninyo ako sa sarili kong pamamahay. Sinabihan ninyo akong sumunod. Ngayon, bayaran ninyo ang lahat. Enjoy prison. At pagkatapos, block. I-block ko silang lahat. Makalipas ang 6 na buwan, bumalik ako sa Palawan. Ang bahay, nakatayo pa rin. Ang amoy ng dagat at ng mga lumang kahoy ay sumalubong sa akin. Pagpasok ko, wala ng laman. Ang mga gamit, ang mga alaala, itinapon na nila. Ngunit ang bahay, ang santuwaryo ko, ay ligtas na. Lumabas ako sa beranda. Nandoon si Liam. Lumipad siya mula sa main para tulungan akong magsimulang muli. Nakasandal siya sa rehas, nakatingin sa karagatan. Mukhang kailangan ng maraming ayos, biro niya, habang tinitingnan ang walang lamang sala. Ngumiti ako. Isa itong tahanan pagtatama ko. Lumapit ako sa kanya at hinawakan ang kanyang kamay. May balita ka ba sa kanya? Tanong ni Liam. Umiling ako. Nagpadala siya ng sulat mula sa kulungan. Sinisisi niya ako. Ako daw ang sumira sa pamilya. Siya ang sumira sa pamilya, sabi ni Liam. Ang boses niya ay matatag. Nakaligtas ka lang. Tumingin ako sa hilagang bahagi ng aming lupa. Gamit ang aking binoculars, nakita ko ang isang pamilyar na galaw sa matatas na sanga ng puno. Ang mga tandikan, ang mga ibon na ipinaglaban ko, namumugat sila, ligtas sila. Nawalan ako ng magulang, nawalan ako ng kapatid, nawalan ako ng ilusyon ng isang masayang pamilya. Pero nailigtas ko ang nag-iisang bagay na mahalaga. Nailigtas ko ang aking tahanan. Handa ka na bang magsimulang muli? Tanong ni Liam. Huminga ako ng malalim, nilalasap ang malinis at maalat na hangin. Oo, sabi ko. Handa na ako. Iyan ang kwento ko. Ipinakulong ko ang sarili kong ama para iligtas ang aking tahanan.
May mga nagsasabing sumobra ako. May mga nagsasabing mas matimbang ang dugo kaysa tubig. Pero para sa akin, minsan, kailangan mong putulin ang isang bahagi ng iyong katawan para mailigtas ang kabuuan. Kayo, ano sa tingin ninyo? Tama ba ang ginawa ko o masyado ba akong naging malupit? Ikwento ninyo sa akin sa comment sa ibaba. At kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, sana ay i-like at i-share ninyo ang video na ito. Huwag din kayong kalimutang mag-subscribe sa ating channel at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bago nating kwento. Talaga pong malaking tulong iyon para patuloy tayong makapagbahagi ng mga istoryang tulad nito. Mga istoryang totoo, masakit, pero puno ng aral. Lagi kong binabasa ang mga komento ninyo at gustong-gusto kong malaman kung hanggang saan naabot ng ating mga kwentuhan. Kaya i-comment ninyo sa ibaba. Saan kayo nanonood? Mula ba kayo sa Luzon, Visayas, Mindanao o isa kayo sa mga minamahal nating kababayan na nasa abroad? Ipaalam ninyo sa amin. At higit sa lahat, gusto kong marinig ang saloobin ninyo. Ang tanong na iniwan ng kwento ni Maya ay para sa ating lahat. Sa sitwasyon niya, tama ba ang kanyang naging desisyon? O mayroon pa bang ibang paraan na hindi niya nakita? Kung kayo ang nasa kalagayan niya, ano ang gagawin ninyo? Ang inyong mga opinyon ay mahalaga. Mag-umpisa tayo ng isang magandang talakayan sa comment section. Maraming salamat sa inyong oras at sa inyong pakikinig. Ako po ang inyong kasama sa kwentuhan hanggang sa susunod na kabanata ng buhay. Mag-iingat kayo palagi.